Ama naming Diyos, salamat po ng maraming sa iyo. Narito na muli kaming mga anak mo. Alam mo namin po, naantay mo kami sa ganito naming pagsamba. Pagkat ibinugod mo ang bawat isa sa amin para manatili kaming nagtatapat sa iyo. Nag-aalay ng marapat na mga pananambahan sa iyo. Salamat ng marami. Nagdaan kami sa maraming hirap at panganib. Lalo na po, nasa gitna kami ng malagim na kalalagayan ng mundong ito. May kumakalat matinding karamdaman. Nalulunis din po ang bawat isa sa amin. Pagka nakikita namin, hindi na malaman ng sanglibutan ang gagawin nila, O Ama. Ang nalimutan nila ang lumapit sa iyo. Subalit kaming mga anak mo, palibhasa, binigyan mo kami ng pananampalataya. Narito, Ama, kaming mga lingkod mo. Laging narito sa ganitong mga pagsamba, sa ganitong mga pananalangin sa iyo, para ihayag namin ang aming pagtitiwala. Ikaw lamang po ang inaasahan namin. Nasasaklolo at magliligtas sa iyong mga anak. Halika po, yakapin mo kami, sapagkat marami kaming mga kalumbayan. Dito na lamang sa aming pagsamba. Dito kami naaaliw. Dito pansamantalang nakakalimot kami sa marami naming alalahanin at maiukol namin ng panahong ito para purihin at walhatiin ang iyong pangalan. Salamat po, nananatili kami sa aming banal na tungkulin. Patuloy kaming naninindigan sa panig mo para ikaw yung patuloy na malugod sa amin at masundan po namin ang banal mong kalooban. Pinupuri ka po ng iyong mga anak. Niluluwalhati ka po ng aming mga kaluluwa. Paging dapatin mo kami sa iyong banal na harapan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan at pagkukulang. Minsan panglinisin kami. Basbasan kami ng kababaang loob. Nang iba yung pagtitiwala at pananampalataya sa iyo para may pagpatuloy namin ang aming ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Opo, Ama, kitang-kita namin ang sanglibutan. Hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Pero narito kami, payapa kami. Patuloy kaming sumasamba, dumadaing, nananalangin sa iyo. Pagkat alam namin ito lang ang kagamutan sa lahat ng hilahil ng iyong mga anak. Ama, abutin mo kami ng iyong mapagpalang kamay, sapagkat muli kaming sasamba sa iyo. Tatanggap kami ng higit na mahalaga sa amin ngayon, ang mga salitang kailangan namin buhat sa iyo. Muli, handa mo po ang aming mga puso't kaisipan. Magliwanag sa amin ang iyong mga salita para gabayin kami sa patuloy na payapang mga paglilingkod sa iyo. Muli namin dinadalangin ang lingkod mong kakasangkapanin. Basbasan mo po sila, O Ama, ng kapangyarihan at kalamang nanggagaling sa iyo para pagka kami tinuturuan na makita mong maakay ang bawat isa sa lalong kasiglahan ng maalab na mga paglilingkod sa iyo. Panginoon Jesus, alam namin narito ka sa piling ng iyong mga lingkod. Salamat po sa pamamatnubay mo sa amin. Mamalahagi ka po sa iyong mga lingkod. Patuloy mong tulungan ang bawat isa sa amin. Sana'y maramdaman namin ang taga-aliw na isinusugo mo sa ganito naming pagsamba para lalo kaming manatili sa iyong iglesia, sumusunod sa iyo at sa ating Ama. Ama, tumitiwala na po kami. Pinakinggan mo po ang aming mga samot daing. Kapiling ka po namin sa buong panahon ng aming pagsamba. Matatanggap po namin ang mga biyayang inilalang mo sa bawat isa. Ang lahat ay buong galang po namin idinadalangin
sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Mga magulang at mga kapatid, kapag ka po may bumabangong suliranin o mga kalamidad o anumang problema, gaano man kaliit o gaano man kalaki ito, ang hinahanap ng tao ay solusyon o lunas sa lahat ng iyan. Kaya may mga taong ang iniisip ay mga pamamaraan. Mga pamamaraan na sa tingin niya ay mabisang matutugunan na malutas kung ano man ang problema o epidemya na dumadaan sa buhay niya. Hindi naman masama po yun. Ang totoo, may tawag doon sa mga ganong tao na ang kanyang konsentrasyon ay mga pamamaraan. Tawag sa mga taong ganyan ay technocrat. Ano po? Subalit, sa panig ng mga lingkod ng Diyos, ang pinakamabisang paraan na itinuturo ng makapangyarihan sa lahat upang ma-address, masolusyonan ang mga suliranin at pagsubok, magamot ang mga karamdaman kahit pa epidemya, ay ang magagawa ng Diyos, ang tulong ng Diyos, at ito ay mahihiling sa pamamagitan ng mga pananalangin. Subalit, hindi basta nananalangin. May nakapaloob na teknikalidad at patakarang itinuturo ang Diyos na nakasulat sa Biblia upang maging mabisa ang pananalangin. Ano po ba yung mabisang pananalangin? Ang mabisang pananalangin ay hindi lamang yung nararamdaman ang pagsama ng Diyos sa panahon ng pananalangin, kundi sinasagot ng Diyos at ipinagkakaloob ang idinadalangin ng kanyang mga hinirang. Kaya sa hapong ito ay tatalakayin ang mabisang pananalangin ayon sa itinuturo ng Biblia o ng banal na kasulatan. Anong uring pananalangin ang hinahanap ng Diyos sa kanyang mga hinirang upang iti maging mabisa o upang ito ay maramdaman ng mga hinirang na sinasamahan sila ng Diyos at sinasagot ng Diyos ang kanilang panalangin. Ganito po ang nakasulat sa Santiago 5:17. Ang mataimtim na panalangin ng taong matuwid ay mabisa. Ano po ang hinihingi ng Diyos na katangian o uri ng pananalangin upang maging mabisa? Ang sabi ng Biblia, ang mataimtim na panalangin. Yun ang una. Dapat ang pananalangin taimtim sa puso ng mga nananalangin sa Diyos. Ikalawa, ang sabi ng taong matuwid. Sa makatwid, dapat lahat ng nananalangin, kung ito'y pangkapulungan, kung pansarili naman, ay yung taong nananalangin, dapat nasa uri siyang matuwid. Bakit po? Sapagkat yung mataimtim na panalangin ng taong matuwid, yun ang mabisa. Sino ang pinakamabuting halimbawa po na matuwid, taimtim, at mabisang nananalangin? Ganito po ang nakasulat sa Lucas 6:12. Nang panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol
at magdamag doong nanalangin. Sino po ang pinakamabuting halimbawa na matuwid, taimtim, at mabisang nananalangin? Walang iba kundi ang Pangulo ng Iglesia, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Paano inilarawan ng banal na kasulatan ang pagtatalaga at kataimtiman ng pananalangin ng Panginoong Hesukristo? Ang sabi, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Sa makatwid, hindi niya hinanghinawaan gaano man katagal yung kanyang panalangin. Balit, dapat lang malinawan ng ilan o ng lahat na yung pananalangin pangbuong magdamag, yon ay kung pansarili. Ano po? Pagka pangkapulungan tulad ng pagsamba, hindi yun ang aplikable. Pagkat may banggit din naman ang banal na kasulatan sa aklat ng Ecclesiastes na kapag niya ikaw ay nasa loob ng tahanan ng Panginoon at ikaw ay nananalangin sa Kanya, pakauntiin mo anya ang iyong mga salita. Ano katumbas nun? May limitadong oras, hindi kasing haba ng pansariling panalangin. Subalit hindi yung ikli at haba ang tinatanong natin dito, kundi yung mabuting halimbawang ipinakita ni Jesus na gaano man ang sitwasyon. Siya ay taimtim, siya ay matuwid, siya ay mabisang nananalangin. Pero sino ang mga taong tinuturo ng Biblia na kapag kataimtim na nananalangin at naging matuwid sa harap ng Diyos, ay titingin ng Diyos ang panalangin o magiging mabisa ang kanilang panalangin? Lahat ba ng tao ito? Sapagkat lalo na sa mga panahon ngayon na mayroong epidemyang pangbuong daigdig, lahat ng relihiyon nagsasagawa ng kanilang iba't ibang prayer rally. Pang-online man, o pang bahay-bahay, o dili kaya ay pansarili, o minsan ginagamit ang mga social media pedestals para isagawa yung pagdarasal at pananalangin. Kaya tanungin natin sa banal na kasulatan, sino yung mga taong kapag intim na nanalangin at matuwid sa harap ng Diyos, magiging mabisa yung panalangin niya sa paraang sasamahan siya ng Diyos at didinggin ng Diyos ang kanyang panalangin. Ganito naman po ang nakasulat sa awit 4:3. Tandaan mo itong mabuti. Ibinukod ng Panginoon ang mga tinubos para sa kanyang sarili. Kaya nga, pakikinggan niya ako at sasagutin kapag ako ay tumawag sa kanya. Sino ang mga tao na taimtim, nananalangin, at gumagawa ng pagiging matuwid? Ang tiyak na magiging mabisa ang panalangin sa paraang sasamahan at didinggin ng Diyos. Ang sabi po ng ating binasa, ang mga ibinukod ng Panginoon, ang mga tinubos. Ano patotoo ng banal na kasulatan sa mga hinirang o ibinukod ng Panginoon? Yan ang mga tinubos para sa kanyang sarili. Ang sabi, pakikinggan niya ako at sasagutin kapag ako ay tumawag sa kanya. Kaya napakadakilang kapalaran ito. Napakadakilang kapalaran. Ito ang kalipunan ng mga tao na kapag ka nasa uring taimtim at nasa uring matuwid silang nananalangin sa Diyos, mabisa yung kanilang panalangin. Pero sino ito? Ang sabi, ibinukod ng Panginoon. So hinirang niya ito. Ano katangian? Tinubos. Sino po ba yung mga tinubos? Hindi tayo sasagot dyan, kundi ang banal na kasulatan sa Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan
narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Sino po yung mga tinubos na siyang kinikilala ng Diyos na kanyang hinirang? Ang Iglesia ni Kristo. Kaya ang mga hinirang ng Diyos, Iglesia ni Kristo yan. Hindi yan kabilang sa kung saang grupo o pangkatin ng reliyon. Maaaring sabihin ng ilan, kasama po ba ang mga Iglesia ni Kristo na lumitaw sa mga huling araw o sa mga tagawakas ng lupa? Kasama po ba sa mga binukod? Kasama po ba sa mga kapagkataimtim na nalangin at matuwid sa harap ng Diyos ay magiging mabisa o didibin ng kanilang panalangin? Hindi pa rin tayo sasagot dyan. Ang sasagot dyan ang nakasulat sa Isaias 62:11 hanggang 12. Narito ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa mga wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, narito ang inyong kaligtasan ay dumarating. Narito ang kanyang kagantihan ay nasa kanya at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. At tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawaging hinanap, bayang hindi pinabayaan. Kasama po ba ang Iglesia ni Kristo sa mga wakas ng lupa, sa mga hinirang na binuod, tinubos, at ginarantiyahan na kapag kataimtim na nanalangin, tumawag sa Diyos, nasa uring matuwid, ay didinggin ng Diyos? Opo. Kasama. Patunayan, sabi, sa mga tagawakas ng lupa, ang tatawagin nila sila, ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at tatawaging hinanap, bayang hindi pinabayaan. Pag sinabing hindi pinabayaan, tutugunin yan kapag ka nanalangin. Kaya kapag ka sinabi ng sino man na hindi na sila kasama o hindi sila kabilang sa Iglesia ni Kristo na lumitaw sa Pilipinas o sa mga wakas ng lupa, ay parang sinabi na rin na sila ay hindi kabilang sa hinirang o bayan ng Diyos. Mapanganib yan, mga kapatid. Nananatiling ang katotohanan, ang mga tunay na hinirang, kabilang sa tunay na iglesia, ang Iglesia ni Kristo. Ito ang tunay na hinirang, ito ang tunay na mga lingkod. Ano ang tiyak na dadaanan ng Iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito? Ano po ang tiyak na dadaanan ng mga hinirang? Ganito nakasulat po sa Zacarias 13:8 hanggang 9. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo ay maiiwan at aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at aking silang diringgin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Ano po ang tiyak na dadaanan ng mga hinirang sa mga huling araw na ito? Ang sabi ng banal na kasulatan, yung buong lupain anya ay mangyayari, may dalawang bahagi na mahihiwalay at mamamatay. Sa marami ng pag-aaral, ito ang pinabibilangan ng unang iglesia, lahi ng Hudyo at lahi ng mga taga-Hintil. Ang ikatloan niya may iwan. Sa marami na rin pag-aaral, ito ang Iglesia ni Kristo, kinabibilangan ng mga tunay na hinirang sa mga panahong ngayon.
Ano ang patotoo ng Diyos? Sa ikatlong bahagi, ang sabi, dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. Anong katumbas po nun? Sila'y dadalisayin ko anya na parang pilak na dalisay at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Kaya talagang makararanas ng napakatitindi at napakabibigat na pagsubok ang mga hinirang sa mga huling araw na ito. Hindi ba tupad na tupad po yan? Hindi ba't ganap na ganap yan? Hindi ba't nangyayari yan? Napakarami ng katotoo ng mga mabibigat na pagsubok mula sa pangkabuuan ng iglesia hanggang sa pangpamilya, hanggang sa pansarili, sa mga kabilang dito, na mga kabilang sa tunay na iglesia, tupad na tupad ang sinasabing ito ng Panginoon Diyos na dadalisayin at pararaanin sa mga pagsubok na katulad ng pagsubok sa ginto. Kaya iindahin talaga eh. Masasaktan talaga eh. Yung init nandoon. Subalit, pinabayad ba ng Diyos? Ang sabi po ba ng Diyos, susubukin ko kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Ganun po ba? Ay, hindi po. Ang sabi ng Panginoon Diyos, sila'y magsisitawag sa aking pangalan at aking silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Kaya hindi rin pababayaan. Kung ipinagpao naman ng Diyos na ang mga hinirang niya sa mga huling araw na ito ay dadaan sa matitindi at mabibigat na pagsubok na katulad ng pagsubok sa ginto, pinararaan sa apoy, ipinagpao na din ng Panginoon Diyos na ang sabi niya, magsisitawag sa aking pangalan, akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, kiniklaim, kinikilala ng Diyos na kanyang bayan. At ang sasabihin naman ng mga hinirang sa mga huling araw na ito, ang Panginoon ay aking Diyos. Kaya walang dapat ipangamba at ipag-alala ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Sapagkat kakambal nung pagsubok yung pagtulong ng Diyos. Ulitin namin yun. Kakambal nung pagsubok ang pagtulong ng Diyos. Subalit, dapat lang magawa nung mga hinirang ng Diyos yung katangian na hinahanap ng Diyos para tulungan niya. Ano yung katangian? Pagka nananalangin. Una, dapat nananalangin. Ikalawa, pag nananalangin, dapat taimtim. Ikatlo, kapag ka nananalangin, dapat matuwid. Nasa uring matuwid. Sino po ba yung itinuturing ng Diyos na matuwid sa hanay ng kanyang mga lingkod? Ganito nakasulat po sa Ikalawang Kronika 6:14. O Panginoong Diyos ng Israel, walang ibang Diyos na gaya mo sa buong langit at lupa. Ikaw ang Diyos na tumutupad ng mabubuting pangako para sa lahat ng sumusunod sa iyo at nananabik na gawin ang iyong kalooban. Sino po ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa kanyang mga lingkod? Sabi ng Diyos, sa lahat ng sumusunod sa iyo at nananabik na gawin ang iyong kalooban. Yun ang sabi ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Ang matuwid, yung sumusunod sa Diyos at nananabik na gawin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Yun yung criteria na dapat kahulugan ng mga hinirang. Una, dapat hinirang. Ikalawa, dapat nananalangin. Ikatlo, dapat taimtim na nananalangin. Ikaapat, dapat matuwid. At ang matuwid
Hindi ito by personal description, mga kapatid. Hindi, matuwid si ano, mabuti si ganyan. Hindi. Ang description ng matuwid, batay sa description ng Biblia. Ang description ng Biblia ay yung tumutupad, sumusunod sa mga kautusan ng Diyos at nananabik na gawin ang kalooban ng Diyos. Yun ang matuwid. Hindi rin ito sa uri ng salita. Di ba? Na parang pagka napakatagal magsalita, mabagal magsalita, ang tingin ng iba, yun ang mabait, yun ang matuwid. Hindi po ganun yun eh. Parang kapag ka medyo ang barako yung dating ng mga pagsasalita, medyo matapang ang dating ng salita, ibig sabihin yun na yung masama. Hindi po ganun yun. Ang description po nung matuwid, sa description ng Biblia, sumusunod sa kalooban ng Diyos at nananabik na gawin ang kanyang mga kalooban. Ano po ang patotoo ng banal na kasulatan sa mga lingkod ng Diyos? Na taimtim na nananalangin at matuwid ang gawain, kaya dito tayo hinihikayat ng ating Panginoon Diyos. Ganito nakasulat sa Daniel 9:23. Sa simula pa lamang ng iyong panalangin, ay tinugon ka na. Ikaw na labis na kinalugdan ng Diyos. Naparito ako para sabihin sa iyong katugunan. Kaya pakinggan mo at unawain ang ihahayag ko. Ano po ang patotoo ng banal na kasulatan? Sa mga lingkod ng Diyos na taimtim na nananalangin at matuwid sa harap ng Diyos. Kaya dito gusto ng Diyos mahulog lahat ng hinirang. Sa uring ito, gusto ng Diyos malagay ang lahat ng hinirang. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa simula pa lang ng iyong panalangin, tinugon ka na. O hindi ba? Napakagandang kalagayan nito. At ito karanasan ng napakarami sa mga hinirang. Hindi po ba? Balik-balikan lang yung mga karanasan sa mga nakaraan. Magkaroon lang ng recapitulation sa isipan ng mga lingkod ng Diyos ngayon. Hindi ba napakaraming karanasan ganito? Nagsisimula pa lang sa panalangin para sa ipinagpapanata niya, hindi pa siya halos lumalabas ng bahay dalaginan kung doon siya nanalangin. O kung sa tahanan siya sa loob ng isang silid, doon siya nanalangin, hindi pa halos tapos yung kanyang panalangin. Hindi pa siya lumalabas doon sa dako na pinagdausan niya ng panalangin. Pero damang-daman niya, sumasama na ang Diyos. At hindi nagtatagal, narito ang tugon ng Diyos. Tinutugon agad, ibinibigay ng Diyos agad. Bakit? Ang sabi ng banal na kasulatan, ikaw na labis na kinalugdan ng Diyos eh. Kanino nalulugod ang Diyos? Tama? Hindi po. Kanino? Sa matuwid. Kaya dapat lahat ng pagsisikap na ang maging buhay at pamumuhay at gawi ng lahat ay maging matuwid, dapat gawin po ng lahat. Ano dapat niyang iwasan? Sapagkat ito makapipinsala sa panalangin. Ang totoo, kung sumasama siya sa panalangin pang kapulungan, pati yung panalangin ng kapulungan napipinsala. Ano yon? Ganito nakasulat sa Isaias 1:15 hanggang 16. Kapag iniunat ninyo ang inyong mga kamay sa panalangin, ikukubli ko ang mga mata ko sa inyo. Kahit gaano karami ang gawin ninyong panalangin, hindi ko kayo didinggin. Ang mga kamay niyo tigmak ng dugo. Maghugas kayo't maglinis ng inyong sarili. Alisin ninyo ang masasama ninyong gawa sa aking paningin. Tigilan na ninyo ang paggawa ng masama. Dito kung napansin po ng lahat, galit na galit ang Diyos eh. Opo. Ano katunayang galit na galit ang Diyos?
Ang sabi ng Diyos, iunat inyong mga kamay sa panalangin, ikukumli ko ang mga mata sa inyo. Paano pa nahayag ang galit ng Diyos? Kahit gaano karami, o isip-isipin po natin yun, kahit gaano karami ang gawin ninyong panalangin, hindi ko kayo didinggin. Kasalungat na kasalungat ito eh. Nung binasa natin sa Daniel kanina, na sa simula pa lamang ng pananalangin, tinutugon na ng Diyos dahil kinalulugdan ng Diyos eh. Pero bakit kaya nagalit ang Diyos? Na ang sabi pa niya, kahit gaano karami gawin ninyong panalangin, hindi ko kayo didinggin. Sabi ng Diyos, alisin ninyo yung masasama ninyong gawa sa aking paningin. Maghugas kayo't maglinis ng inyong sarili. Kaya talagang dapat kaalinsabay ng mga pagsubok, kaalinsabay ng pakikipagbaka, kaalinsabay ng patuloy na paninindigan sa panig ng Diyos, ay kaalinsabay nun ang lubos na pagbabagong buhay. Pag sinabi pong pagbabagong buhay, hindi lamang tungkol sa bisyo ito, na paglalasing, pagsusugal, pagkakaroon ng relasyon sa mga taga-sanlibutan, pagkakaroon ng relasyong mag-asawa, hindi naman sila mag-asawa, pagkakaroon ng relasyon sa iba, may asawa na siya, hindi lang yan. Bagamat lahat yan, masama din. Yan dapat alisin din, itigil din yan. Pero tangi dyan, meron pang ilang masama na akala yata nung iba, hindi masama. O ito isang halimbawa. Akusahan ng isang tao. Akusahan ng isang tao. Hanggang sa maipakulong ang tao. Hanggang sa maghirap sa loob ng kulungan. At hindi tinitigilan doon sa mga kasong isinasampa sa kanya. O sa tingin nyo, hindi ba masama yun? Mabuti ba yun? Ay hindi lang masama yun eh. Kawalan pa yun ng katarungan. Hindi po ba? Ang tawag sa mga gumagawa ng ganon sa kanyang kapwa, oppressor. Ang tawag sa mga taong ganyan ang sinapit, siya yung na-o-oppress. Hindi po ba? At walang natutuwa sa ganon. Ang totoo, kahit taga-sanlibutan, ayaw yun. Kaya lang ginagawa nila yun. Hindi po ba? Walang natutuwa sa ganon. Pero ito nakatatawag ng pansin. Kapag yung ganong ugali nasumpungan sa mga hinirang ng Diyos. Kapag ka yung ganong ugali nasumpungan sa mga taong di umano ay tagapagtanggol ng iglesia, di umano ay nanindigan. Hindi po ba? Hindi lamang hindi nakakatuwa yun at nakatatawag ng pansin, yun ay gawaing masama. Inaakusahan sa layunin niyang alisin sa gawain ng Panginoon Diyos. Ang kasama niya sa gawain. O sige, mabuti ba yun? Ano ba yung mga hinira? Oppress o oppressor? Ang mga hinira ang ino-oppress. Kaya nga, inuusig eh. Yung mga manguusig, hindi hinirang ng Diyos yun. Bakit po nililiwanag ito? Upang magparunggit sa iba? Hindi po. Kundi kung napansin natin sa talatang binabasa, may kinalaman sa panalangin eh. Gusto nating dinggin ang ating panalangin, lahat dapat mabuhay sa katwiran at kalooban ng Diyos. Kung pansarili ang pananalangin, dapat yung nananalangin sa kanyang sarili, dapat siyang mahulog sa uring matwid. Kung pangkapulungan, dapat lahat ng sumasama sa pangkapulungang panalangin nasa uring matwid at sinusunod ang kalooban ng Diyos. Hindi nahuhulog sa alinmang uri ng kasamaan. Natatandaan ko nang bubuhay pa ang Manang Pilar.
ang nakatatandang kapatid, ang kapatid na Eranio Manalo. At ito alam din at narinig din maging ng mga matatandang tagapagturo ng awit at ng mga matatandang mga awit. Na kapag ka sa kapulungan ng mga awit, merong hindi nakahanda ron, o dili kaya hindi sumusunod, hindi nagbabagong buhay, tapos sumama siya sa tupad, hindi ba't nakabibigat yun sa pagtupad ng kapulungan ng mga awit? In that the same manner, in that the same effect, kapag ka mayroong sumasama sa panalangin ng kapulungan. Hindi po ba? Tapos hindi rin naman pala nagbabagong buhay. Hindi inaalis yung gawang masasama o yung isipang masasama. Hindi ba't nakaka-apekto yan sa pananalangin pangkapulungan? Kaya pag-aralang mabuti, ilang taon na, gaano nakatagal na ibinadalangin na sana ang sambahayan ng kapatid na Eranio Manalo magkaroon na sila ng pagkakasundo. Gaano katagal na ipinapanalangin na sana lumaya na sa kulungan yung mga kapatid nating nakulong ng walang katarungan. Pero hanggang ngayon, wala pa yung sagot ng Panginoon. Hindi ba tayo nasasaktan? Pero dapat magsuri. Baka may kinalaman doon sa ugali na pinupuna. Hindi namin, hindi pinupuna ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa talata, ikukubli ko mga mata sa inyo. Sapagkat ang mga kamay ninyo tigmak ng dugo. Anong katumbas doon? Yung buhay. Pero hindi lang physical na buhay ang maaring pinagtatangkaan ng iba, kundi yung kanyang spiritual na pamumuhay sa paraang gusto niyang alisin sa mga gawaing paglilingkod. Ayun ba mabuti? Sana i-revisit at i-consider ng iba ang lahat ng patakaran ng Panginoon. Lalo na ngayon na mayroong epidemya at kalamidad na lumalaganap sa buong daigdig. Ito pa ba yung panahon na mag-iisip ng kung ano-anong bagay ang mga hinginan? Hindi ba't ito yung panahon na dapat ang pagtuunan ng pansin ng mga tao ng Diyos, paano magiging alugod-lugod siya sa harap ng Diyos, kung paano matutuwaan sa Kanya, kung paano masisiyahan ng Diyos sa Kanyang paglilingkod, kung paano siya makapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, upang sa ganon, anumang oras siya humiling at makiusap sa Panginoon Diyos na dinggin ang kanyang panalangin ay ipagkaloob ng Panginoon Diyos ang kanyang mga pakiusap. Madalas na nababanggit ang sambahayan ng kapatid na Eranio Manalo. Bakit hindi sila ang gawing patron o ehemplo ng lahat? Tahimik na naglilingkod sa Panginoon Diyos. Ipinagpapasa Diyos nila ang lahat ng bagay. Ang sabi pa nga ng iba sa kanila, hinihintay lang namin ang pagkilos at pagdalaw at ang tugon ng Panginoon Diyos. Ito dapat maging prinsipyo ng lahat. Upang sa ganon, hindi lamang payapa, kundi ang lalo kapag ka nanalangin sa buhin ng Panginoon. Maaaring sabihin ng ilan, kasi po, kaya po nalilighalig ang aking isipan, patong-patong po yung mga problema ko. Yung mga dumadaan pa pong pagsubok, yung mga mahal ko po sa buhay, kung ano-ano po sinasabi sa akin. Ang totoo, yung iba po, hindi ko na nga po nakakausap. Ang bigat-bigat po ng pasanin at problema ko ngayon. Ano ang itinuturo ng mga apostol na dapat gawin? Kung sakaling napakaraming problema, kung sakaling ligalig na ligalig ang isipan ng mga hinirang, dahil sa mga suliraning kanyang kinakaharap, kung sakaling hindi siya pinapapanatag
ng kanyang kapaligiran o ng mga taong nakakausap niya. Ano dapat gawin ng mga hinirang? Ganito po ang nakasulat sa Santiago 5:13. May problema ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Ano raw po ang dapat gawin? May problema ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Yun ang dapat gawin. Ano ang dapat ipanalangin at ipagmakaawa sa Diyos? Ganito po ang nakasulat sa awit naman, 57:1. Pagpakitaan mo ako ng lingap, O Diyos. Pagpakitaan mo ako ng lingap, sapagkat sa iyo nanganganlong ang aking kaluluwa, at sa lilim ng iyong mga pakpak ay nanganganlong ako hanggang sa makaraan ang mga kapigatian. Anong dapat ipagmakaawa sa Diyos? Ipagmakaawa sa Diyos na pagpakitaan mo ako ng lingap, O Diyos. Sa iyo nanganganlong ang aking kaluluwa. Sa ililim ng iyong mga pakpak ay nanganganlong ako hanggang sa makaraan ang mga kapigatian. Hindi ba't panahon ng napakatinding kapigatian ngayon? Hindi lamang dahil sa maraming mga pagsubok, kundi maging sa mga nakakahawang sakit o epidemya na kumikitil ng maraming buhay at pumipinsala sa kabuhayan ng marami. Ang totoo, maging ang kalayaang lumabas ng sarili mong tahanan o sarili mong kinalalagyan ay sinusupil ng epidemya na lumalaganap sa buong daigdig. Hindi ba't kapigatian yan? Ilan yung mga taong hindi makapaghanap buhay, at dahil sa hindi makapaghanap buhay, hindi kikita ng salapi para gugulin nila sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan o pamumuhay. Ilan ang inaabot ng gutom? Ilang pamilya yan na halos mawala ng pag-asa dahil sa napakabigat na sitwasyon ng lipunan na ginagalawan. Dito lang sa Pilipinas, buong Luzon ang ini-lockdown. Buong Luzon ang hindi makalabas ng kanilang tahanan. Kaya dapat nanganganlong ang mga hinirang ng Diyos sa ating Panginoon Diyos. Dapat nagpapalingap ang mga hinirang ng Diyos sa ating Panginoon Diyos hanggang sa makaraan ng mga kapigatian at hanggang sa sapitin ang bayang pangako ng Diyos. Ano naman ang maaasahan sa Diyos na mga hinirang niyang kaimtim na tumatawag at nananalangin at nasa uring matuwid ang kanilang pamumuhay? Ganito nakasulat sa awit 57:2 hanggang 3. Yaong aking tinatawag, ang Diyos na kataas-taasan, ang Diyos na nagbibigay ng lahat kong kailangan, magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibig, ang lahat ng kaaway ko'y lubos ng magagapi. Ang tapat niyang pagmamahal ay matatag na pag-ibig. Ihahayag ito ng Diyos sa akin di ikakain. Ano naman ang maasahan ng mga hinirang ng Diyos na taimtim na nananalangin sa Diyos at nasa uring matuwid? Ang sabi ng binasa natin, ang Diyos na nagbibigay ng lahat kong kailangan, mula sa kalangitan, diringgin ang aking hibig. Ihahayag ito ng Diyos at sa akin di ikakain. Ito ang asahan sana ng lahat ng mga hinirang ng Diyos. Ito ang pagtiwalaan ng mga tao ng Diyos. Kaya bago sama-samang manalangin at bago basahin ang huling talatang natitira, marahil sa mga pagkakaupo o sa mga pakikinig ay pansariling manalangin ang mga hinirang ng Panginoon Diyos.
Sabihin niya sa Diyos ang kanyang mga, kung tawagin nga sa English ay concerns. Ang kanyang mga nais iluhog sa Diyos, ang mga nais niyang ipakiusap, ang mga nais niyang pakisuyo. Lalo na sa mga ama at ina ng tahanan na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, malayo sa kanilang pamilya, dahil sa mga dinaan ng pagsubok at mga paninindigan sa panig ng pagkakalooban ng Diyos. Yung mga magkakamag-anak na halos hindi na nag-uusap, hingin natin sa Diyos na sana maging maayos din ang kalagayan nila saan man sila naroroon. Pamalagi silang matatag, ligtas sa mga karamdaman at epidemyang dumarating, malaging buhay at malakas hanggang sa bagyang banal, makasama sa pagtahan sa kaligtasan. Ano dapat na maging konbiksyon ng lahat ng mga hinirang ng Panginoon Diyos? Kahit pa dumadaan sa napakatinding epidemya, napakabigat na pagsubok ang buhay. Ganito nakasulat sa awit 57, 7 at 9. Ang aking puso ay matatag, O Diyos. Ang aking puso ay matatag. Ako ay aawit at aawit ng papuri. Pupurihin kita sa gitna ng mga bayan, O Panginoon. Ano dapat na maging konbiksyon ng lahat ng mga hinirang? Una, dapat maging matatag ang puso sa Panginoon Diyos. Matatag. At aawit ng pagpupuri, pupuri pa rin sa Panginoon. O ang katumbas doon ay sasamba pa rin. Maglilingkod pa rin sa Diyos. Kabila ng mga pinagdaraan ng hirap, pagsubok, epidemya, at iba't ibang bagay na nararanasan sa mundo. Yan ang leksyon ay pinaglingkod sa atin ngayon, ay tatayo at mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Walang sawa ka po sa pagpapaalala sa iyong mga anak. Palibhasa po, alam mong wala namang ibang pupuntahan. Walang ibang malalapitan ang mga hinirang mo sa mga huling araw na ito. Ikaw lang ang pwedeng asahan. Ikaw lang ang pwedeng tumulong sa mga lingkod mo. Walang iba. Ikaw lang Diyos na pinaglilingkuran ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Nakikita mo ang kalagayan ng mga anak mo ngayon. Alam mo rin ang mga kapigatihan ng loob ng bawat isa. Alam mo rin ang laman ng isip at damdamin ng iyong mga anak. Kung nagkukulang at nagkakasala po sa iyo ang mga anak mo, maaari po ba patawarin mo na lang ang iyong mga hinirang? Huwag mong ilalayo sa iyo ang iyong mga anak. Huwag mong itatakwil ang mga anak mo. Sapagkat wala na magpupuntahan. Wala na. Wala nang pupuntahan ng mga anak mo kundi sa iyo. Kaya huwag mo sanang layuan. Huwag mong iwan. Mamalagi ang iyong pagkalinga at pagmamahal. Alang-alang sa paglilingkod sa iyo ng iyong bayan. Matagi sa mga pansariling suliranin. Matagi sa problema ng pamilya. Matagi sa kalungkutan. Matagi sa iba't ibang iniisip ng iyong mga hinirang. Dumating ba ang ganitong epidemya sa mundo? Nakikita mo ang kalagayan ng mga anak ko. Maawa ka sana.
paglalaya, lalo mong tulungan, lalo mong samahan. At kapag nananalangin sa iyo, ipadama mo, hindi lamang kasama ka, kundi magkaroon ng katuparan at kasagutan ng panalangin ng iyong mga hinirang. Maawa ka naman sana, Ama. Wala namang ipaglalapit sa iyong mga anak kundi ikaw. Ikaw na Diyos na pinaglilingkuran ng iyong mga hinirang. Sanay sa pagsubok ang mga anak mo, lalo na yung mga lubak sa iglesia. Mula pa sa mga magulang namin, mula pa sa mga ninuno ng mga anak mo, talaga namang kabilang na sa iyong bayan sa mga huling araw na ito. Marami nang narinig, marami nang naranasan ng mga pagsubok. Iisa ang pinaghahawakan lagi mula pa noon. Panahon pa ng sugo hanggang sa panahon ngayon, ang mga hinirang mo sa'yo sumasandal, ikaw ang pag-asa. Kaya mula sa mga pagkapulugang pananalangin, sa mga pagsabayang pakikiusap, at maging sa pansariling pagpapanata ng mga anak mo, bigyan mo ang panalangin. Ibigay mo ang pinakikisuyo at patupad ang mga kahilingan at nangangako na palaging mga hinirang. Mamamalaging sa iyo magtatapat. Mamamalaging mapalin ng iyong bayan. Mamamalaging ikaw ang paglilingkuran at sasampahin ang napakabanal mong pangalan. Ikaw na ang bahala sa mga lingkod mo sa iba't ibang panig ng daigdig. Iligtas mo sa lahat ng karamdaman, maging sa epidemyang lumalaganap sa buong mundo. Ipagsagaling mo sa masasamang loob. Manatiling buhay at malakas. Pagkat buhay at lakas na ito ang ginagamit sa paglilingkod sa iyo. Basbasan ng kapatid, ang sambahayan ng kapatid na Radyo Manalo. Habagan mo sila. Habagan mo. Maawa ka sa kanila. Sa iba't iba silang kalagayan. Ikaw ang sumama. Parang awa mo na. Huwag mong itulot sa mabibigat na karamdaman. May karamdaman ay pagalingin mo. Sa matitinding pag-uusig ay ipagsanggalan mo. Ipagsanggalan mo ang mga anak mo. Dalang-dalang pa rin sa iyong iglesia. Sumasampalataya ang iyong mga hinirang. Dininig mo, panalangin ng iyong mga anak. Nababalaging makaugnay sa diwa at layunin ng pagsusubo mo po sa mga huling araw na ito. Ang lahat ay sa ngalan ni Jesus. Dakila po naming tagapagligtas. Amen.